guys, welcome back again to our channel. So today's video, I shared my experience guys during I take my English test in British Council. So I sorry, I don't know how to talk. Sakit ang ngipin. I take down some important notes, guys. Sorry na bubulol-bulol. Alright. So, IELTS means International English Language Testing System. So, that's the IELTS meaning, guys. Sorry na bubulol-bulol ako, guys. So, alright, guys. I take English test last end of August. So, mag-Tagalog na lang tayo, guys, kasi alam, masakit talaga magsalita yung bunganga ko as in super. Pasensya na kayo, guys. Medyo bulol-bulol. So, nagkuha ko ng English test, guys, sa British Council. And then, it was required for the spouse and spouse visa and for the fiancé visa. So, first thing first, guys, mag-online ka muna. Mag-appointment ka muna sa British Council. Yung una dyan is mag-appointment ka ng time mo. After that, pag nag-book ka ng online mo, guys, sa appointment mo para sa English test mo is, pagkatapos yan, guys, magbayad ka ng 9,900. Yes, 9,900. A1 or B1, guys, are the same price. So, A1, B1 still the same, 9,900. So, magbubukan yan muna online. And then, after that, guys, pag-book mo ng online, guys, magpasa ka ng, what you call that, hihingi sila sa iyo, guys, ng passport, yung bio page mo. And then, after that, bio page ng passport mo, guys. So, i-print out mo yan. Yun yung dadalhin mo during sa schedule ng English test mo. And then, after that, guys, just only one valid IDs. Kung anong ni-registered mo, kung ano yung ni-registered mo doon sa online mo, guys, is yun yung gagamitin mo sa pagpunta mo doon sa face-to-face, what you call English test, guys. So, okay na, guys. Naging successful na din. And thank you so much, Lord. Kasi yung anxiety, yung stress, yung lahat-lahat na iniisip mo is mapapasa ko ba o hindi. Yan yung laging yung laging nasa isipan ko, guys. So, after that, so thankful naman ako, guys, kasi within 5 days, lalabas yung result. And lalabas yung result, guys, makikita mo siya sa portal taker. And then, pag lalabas dyan sa portal taker, i-click mo yung portal taker. After that, i-click mo ng portal taker. Sorry, sakit lang ang magsalita. And then, after that, guys, di ba, portal taker. So, ilagin mo yung account mo, tapos malalaman mo kung ano yung nakalagay, pass or failed. Pass or failed lang yung score mo dyan, guys. So, after that, alam nyo, guys, during sa interview ko, guys, it was British, ano siya, guys, British talaga yung examiner ko. And then, hindi ko talaga in-expect na candidate A ako, guys. So, I'm so thankful na na-answer ko naman lahat yung tinatanong niya sa akin. Tapos, yung mga self-study ko sa YouTube, nakukuha ko din. So, thankful din naman ako kasi kahit na-stress ako before, guys, before 1 month, 2 months something, before ako mag-take ng exam. Stress ako, too much overthink talaga kasi syempre hindi mo alam, baka mamaya ma-failed ka, syempre another take ka naman, and then magbabayad ka na naman ulit, and syempre mahal, diba, 9,900. So thank you naman ako, guys, kasi napasa ako na yun, yung aking English test. Medyo maingay yung background natin, is medyo madaan. So, after that, guys, ang question pala sa akin is, yung first thing first, guys, di ba, pagpasok nyo doon sa loob ng room. So, doon ka na, guys, magla-login ka doon, pangalan mo, ano oras yung schedule mo. Hindi sila nagbe-base, guys, pag nagsabi, like, example, yung time ko doon is 9:50 AM. So, hindi sila magbe-base, guys, sa 9:50 AM. So, kung pumunta ka doon as early, ilagin mo na yung pangalan mo at saka mag-signature ka doon. And after that, kung may free sila sa loob, may available sila, papasukin ka doon. So, yun, guys, maganda din doon sa British Council kasi, alam mo, guys, first time mo doon pumasok, as in magaan din. Pero,
kabado ka rin kasi syempre first time mo rin mag-take, hindi mo naman ina-expect yung ganun. So after guys, mabilis lang talaga guys. I think less than 30 minutes or 30 minutes up. Basta mabilis lang talaga guys kasi during sa aming pagpasok ko guys, candidate A ako. So yung partner ko, candidate B from CDO. Bisaya siya guys. Talagang minsan nakaka-tense kasi nga ang bilis niyang magsalita tapos ang lakas as in loud and clear din. So far maganda din naman siya sa partner ko guys. And then siya yung naka-partner ko. Sa first time ko hindi ko nga na-expect na siya kasi nahuli siya dumating eh. Parang mataray, parang something ganun, but it's okay naman guys pa after getting to know na namin dalawa. So yun na guys, ang unang tanong is parang warm up sa inyo na examiner, and after that sabi niya is, can you show your identity ID, ganun, ipakita mo yung bio page mo, i-open mo na lang, tapos titingnan niya, and after that what is your work, something like, and then sasagutin mo siya. Pero so far sa mga videos na papanood ko guys, for example like what is your work, ganun. For example sabihin mo na I am a housewife and then ma-stop ka. No, it doesn't matter guys. Kailangan mo talagang mag-straight to the point yung sagot mo. Hindi ka mag-stop ng sagot guys hanggang hindi siya magsabi ng stop. Kasi the way you talk, you have a timer guys. So, antayin mo lang talaga kung kailan siya magsabi at saka doon mag-stop. Kasi, yun talaga sa amin the time na maganda din kasi diretso-diretso yung usapan, tapos maganda the way you talk, and then pag naalam mo yung na-amaze siya sa sinasabi mo, masabihin niya na good job, very good, okay, good job. Tapos parang mga ganun guys, kasi hindi ka ma-stress sa mukha na examiner kasi relax ka lang guys, tapos mabait siya, tapos hindi ka ma-stress sa kanya, hindi ka mabuboring. Maganda siya so far guys. So candidate A ako, candidate B yung partner ko, yung taga CDO, and then kine-question ako ng about sa morning routine. Sa morning, gagawa ka ng question about sa morning. So sa morning, basta morning sa akin, morning. So I remember my question is, who is the first person you see in the morning? Maybe I make some questions more than 10. Questions ko yan sa candidate B, tapos sasagutin niya, sagutin ko rin siya, ganyan, lipat-lipat guys, mag-question ako, dason sa tanungin niya, and then after that, pagsabihin ng examiner na stop, and then stop na ako, and then sa candidate B, sasabihin niya rin yung kanya guys is about, I think, correct me if I'm wrong, I think, parang entertainment sa kanya guys yung question sa akin. So madali lang guys, basta hindi ka talaga titigil hanggat hindi magsasabi na stop. Basta yung diretso-diretso lang yung isagot mo sa kanya, sasagot. So far mga ganon. So madali lang guys, hindi ka kabahan. So finally guys, after 5 days, nakuha ko na rin yung aking result. So ito yung courier nila guys. Alam mo, that time, nakaka-bad trip kasi super tagal-tagal pala dumating guys. By the way, yung mga questions na yun guys, sa candidate A, candidate B, ganun, last, yun na yun, parang pang second questions, madamihan, kailangan guys. So, kailangan may sulat-sulat. Kung gusto mo mag-take down note, mag-take down note ka rin. And kung ayaw mo din, it's okay lang. Basta, i-checking din naman ni examiner kung ano mo sinusulat mo doon. And then, after that, yung last part ng exam nyo is, kailangan yung lesson. Makinig kayo guys ng maigi sa mga recording. Kasi, yung first recording is yung script 1 para sa A, and then script 2 para sa B. And after that guys, iulitin niya yan, ulitin. Yung sa candidate B, parang babalik ta rin niya ang questions. Kaya kailangan hindi ka malito. Kailangan masagot talaga guys, kasi yan ang important sa lahat. And ito pala yung aking guys na hard copy ng English test. So ito guys, ayan. Ito na siya guys, is British Council. So, basta ang kukunin nyo is for lifetime na guys. Pero, pwede rin naman na kung hindi kayo, what you call that? Kung hindi kayo confident sa English nyo guys, so pwede kayo mag-take A1. So, mas prefer to take B1 para ano na guys,
for lifetime. Pero makitake pa rin kayo sa UK pag parang something like sa A1 yan, guys. So, pag B1 talaga, for residency na rin sa. So, ito yung nakuha ko, guys. So, charan! Ayan. Pass lang siya, guys. Hindi ko nga alam. Ito. Nakalagay is pass. Pass. So, nakapasa na tayo, guys. Last, nag-take pala ako ng English test ko, guys, is August 29, 20 this year. 24. So, pass tayo, guys. So, itong kailangan lang ito, guys, is, what you call that? Para lang ito, guys, sa mga spouse visa and fiancé visa. And the rest, hindi nakukuha kasi, basta kailangan lang ito sa spouse visa and sa fiancé visa. And, depend naman, guys, sa lugar mo kung saan ka pupunta kasi sa akin is UK. So, kailangan ko talaga yung British Council, guys, English test. That's, ng IELTS, So, nakuha ko na and siyempre happy kasi pass tayo, guys. So, sorry, minsan yung teeth ko is kabago lang tayo nag-braces, guys. Ang hirap ng salita. Masakit as in grabe, parang kumikilot. Super masakit. Masakit as in. Shout out sa aking friend Christine. I know kaya mo to si soon. Mag-English test ka na rin. So, hoping sa lahat ng mga guys, gustong kumuha ng IELTS, guys. Must prepare is maganda din sa guys, sa what you call that? Sa British Council. Doon sa may podium sa taas, sa 4th floor. So, saan ba yung banda? Nakalimutan ko. Basta something Manila siya, guys. Sa Ortigas. Parang ganun. So, maganda siya, guys. Mabait yung examiner, guys. And, sobrang ganda niya as in, grabe. Siya, guys. British din siya. And then, yung British niya, guys, the way she talk, very nice. And, maintindihan mo talaga yung salita niya, guys. Kasi, lahat naman, guys, ng mga, yung tawag nito, lahat naman ng mga British, guys, is, hindi sila the same, hindi sila the same mag-pronounce. Kumbaga, iba-iba, like sa husband ko, guys, mabilis siyang magsalita. So, sa kanya naman, guys, is, malumanay siyang magsalita na, very well talaga yung pag-pronounce niya. Yung slang niya, guys, just normal lang. Not like to sa husband ko, guys, na grabe yung slang niya. Yung parang yung malalim talaga yung niya, guys. Malalim yung English niya, guys, niya. Kailangan mo talaga makinig kasi kung hindi ka makinig, hindi mo maintindihan. So, maganda yung English niya so far, guys. So, I'm happy and I'm done my IELTS. So, thank you so much, guys. And don't forget to like and subscribe. So, malapit na darating yung asawa ko dito. So, more vlogs to come and mga marites sa aming vlog, guys. Bye-bye! Thank you so much. May my vlog. Nabulbulol na.